Once again, mga minamahal, tayo pinagpanya na naman na makinig sa banal na salita na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanag. At sa araw na ito, ating pong ipagpatuloy ang mga salita ng Panginoon. Ang ating pag-aralan ay patungkol sa Rebulto o Graven Images. Ito po ay part 2. At saka yung hindi natin natapos nung nabasa natin, no? Kasi medyo mahaba yung part 1. Ang sabi nga na Old Testament, no? May babasahin pa ako na request ko sa inyo din na babasa pa ako ng 4 na verse na Old Testament, tapos nun mga New Testament na halos ang babasahin ko, no? Bukod dun sa awit, no? Kasi Old Testament din yun. Kaya isama ko niyan sa New Testament, no? Kaya magbasa pa ako ng 4 na talata sa Old Testament, no? At saka paalala ko ulit na wala ho tayong layo na manakit ang damdamin o manira ng sinuman, kundi ito ay malayang kapahayagan ng mga salita ng Panginoon na atin po itong pag-aralan at wala po tayong layo na, kundi tayo po ay mag-aralan at makabahagi ng mga salita ng Panginoon at atin pong suriin mabuti kung ito po ay mga salita ito ng Panginoon. At nung nakaraan nga, nasabi natin na ang mga aral na ito ay napakabigat ito. Dahil mula pagkabata, ating pong napagmulatan na ang mga rebulto ay ating pinaglingkuran, nilagyan ng mga kandila, na pagkain at humahalik, no? At nanalangin doon sa isang tabi, no? Kasi nagsama-sama ng mga maliit pa kami. Nung lumalaki na kami, hindi na namin pinapansin yun. No? Nasisira na yun sa tabi-tabi. Kaya hanggang nung alam ko na, lalo na yung nalaman ko na, pinagsisira ko na, no? Dahil, pero kung di mo pa alam, medyo magalit ka pa nun, o talagang magalit ka. Pero dahil napag-aralan na natin, atin pong alamin, no? At ito pong Bible ulit na ating ginagamit. Ito po ay pinagsalin ng Katoliko, no? Ang Nihil Obstat ni Messenger, no? MSGR Usi C. Abriol, Censor Diputados, Mayo 17, 1980. Yun, pinirmahan niya yun. At saka nag-imprimator Jaime Cardinal Sin, Jaime L. Cardinal Sin, no? Archiepiscopos Manilensis, May 28, 1980. Yan, no? Kaya ito po yung magandang balita, Biblia, no? Na salin po ng Katoliko. Kaya ito po yung mga binabasa natin, no? Galing po to sa salin ng Katoliko yung Biblia. At saka yung sabi nga, no, na yung rebulto, yan sa pamagitan ng rebulto, no, na kasi yung mababasa natin sa magbasa na tayo, no, sa bilang 12 verse 6, no? Sa pamagitan ng dapat ng propeta, no? Hindi sa pamagitan ng rebulto, no? Ito, basahin natin. Sinabi niya, pakinggan ninyo ito, kung ang sino may nais kung hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Yan. Ngunit kaiba ang ginagawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sangbahayan. Yan, no? Sa pamagitan dapat ng propeta, no? Hindi naman sa pamagitan ng rebulto, eh. Kaya dapat sa propeta talaga, no? Dapat doon ka lumapit. Kasi yung rebulto, hindi talaga gusto ng Panginoon yun, no? Kaya minsan makita mo yan sa TV na nagprosesyon, no? Nag-akyat doon sa taas. Akyat. No, dami-dami. Minsan nag-i-stampede na. No, hindi naman sila gumaling, eh. No, nagkasakit pa nga. At saka nagkaipit-ipit. At saka yung iba namatay, no?
punta rito, punta roon, ng sikip-sikip, stampede na, at saka iba naipit na, no? Nagkandahulog, kaya marami ang nagkasakit ng nangyari yun, no? Pero mayroon din yun, no? Gumaling siya. Kaya, ang sabi nga, baka sabihin nyo, no? Nga ang rebulto ang gumawa, no? Diyos yun ang gumawa sa iyo. Oo, no? Bago ka palang pumunta doon sa harapan ng rebulto, no? Pinagaling ka na ng Panginoon. Pero sabi na po, baka sabihin nyo, no? Baka sabihin nyo, yung rebulto ang gumawa. Babasahin ko. Babasahin ko na lang, no? Sandali lang. Hindi yung iba naman, akala nila, yung rebulto talaga ng pagaling sa kanila. Hindi, wala. Kahoy lang yun. Wala yun. No? Ang Diyos talagang... ito, babasahin ko na. Sinabi ng Panginoon sa Israel, noong una pa'y hinulaan ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong pinangyari. 5. No? Isaiah 48:3, lundag sa 5. Kaya, noon pa, hinulaan ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y, huwag ninyong isipin na ang mga rebulto ang may gawa nito. Ayun, no? Kasi baka sabihin nyo pa ang Panginoon ang gumawa, pero iniisip nyo, no? Kasi lumapit ka sa rebulto, gumaling ka. Pero sabi ng Panginoon, baka isipin mo na ang rebulto pang gumawa nyo, no? Pinagaling ka na ng Panginoon dahil nakita ng Panginoon yung paghihirap mo. No? Dapat magpasalamat ka sa Panginoon, hindi yung sa pato at kahoy. No? Ulitin ko yung pagbasa, Isaiah 48 verse 3. Sinabi ng Panginoon sa Israel, noong una pa'y hinulaan ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong pinangyari. Yan, no? Biglang pinangyari. 5. Kaya noon pa, hinulaan ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y, huwag ninyong isipin na ang mga rebulto ang may gawa nito. Yun, no? Sabi ng Panginoon sa taga-Israel. Yun, no? Kaya ganon din tayo. Dapat pinagaling tayo ng Panginoon. Pero iniisip pa natin, dahil sa pumunta ako dun sa rebulto, nagano kami, ganito kami, ganyan kami. Yun, no? Sa paghalik ko doon, hindi gano'n, no? Walang gano'n yan. Hindi, kahoy lang yan, no? Negosyo yan, mamaya, babasahin natin yan, negosyo yan. At saka, yun, no? Baka isipin nyo, no? Sabi dito, upang kung maganap na'y, huwag ninyong isipin na ang mga rebulto ang may gawa nito. Yan, no? Yan. Kaya, huwag mo sabihin gano'n, no? Dahil dapat sana sa Panginoon ka nagpasalamat, magpuri, no? Kaya mayroon dito, kaya galit na galit talaga ang Panginoon sa pagre-rebulto, no? Sa Deuteronomy, no? Nabasa tayo, no? Kasi kanina hindi natin natapos yun, yung part 1. Kaya ito, babasahin pa natin yung iba dito, no? Mga 4 na verse lang to, 4, no? Sa Deuteronomy 13 verse 6 to 11, no? Kung sinuman ay lalapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa, o matalik na kaibigan, upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyosan. Sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang pakikinggan. Huwag ninyo siyang kaawaan, pagpapasensyahan o pagtatakpan. Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang magbubuhat ng kamay sa kanya. Yun, no? Kung sino ang una niyang nilapitan, yun ang mag-unang magbuhat ng kamay sa kanya. Pagkatapos ay ang mga tao. Batuhin ninyo siya hanggang mamatay. Pagkat hinikayat niya kayong tumalikod sa Panginoon.
na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Pag ito'y nabalita sa buong Israel, walang mangangahas gumawa ng gayon, bagkos ay magkakaroon ng takot ang lahat. Kaya nga, pag may magsabi sa iyo na, nandun, may mga rebulto doon, na doon tayo dapat magsamba. Yun dapat sa pamagitan ng mga rebulto, no? Anong sabi doon? Sa Deuteronomy 13 verse 6 to 11, no? Ulitin ko basa. Kung sino man ay lalapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang pakikinggan. Huwag ninyo siyang kaawaan, pagpapasensyahan o pagtatakpan. Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang magbubuhat ng kamay sa kanya. Pagkatapos ay ang mga tao. Batuhin ninyo siya hanggang mamatay, pagkat hinikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh sa Panginoon na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Pag ito'y nabalita sa buong Israel, walang mangangahas gumawa ng gayon, bagkos ay magkakaroon ng takot ang lahat. Kaya nga, pag sumambayan sa mga rebulto, pinapapatayan ng Panginoon, no? Ang unang lumapit sa kanya, no? Ang unang nilapitan niya, yun ang unang magbubuhat ng kamay sa kanya. Bago siya papatayin, no? Bago siya batuhin. Yun, no? Pambalito, kung sinuman ay lalapitan ng kanyang kapatid, no? Kahit kapatid mo pa siya, no? Kahit anak, kahit asawa, kahit matalik na kaibigan, no? O panglihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Bakit ba nang ganun, no? Bakit ba ayaw ng Panginoon na ayaw niya sa rebulto, no? Sa Deuteronomy 32, bakit ba ayaw niya, no? Titignan natin. Ano ba tong rebulto? Ano ba to? No, ayaw niya talaga. No, sa 32 verse 16-17, no? Siya'y pinanibugho nila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya't napuot sa kanila ang Diyos, dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain na. Sa demonyo sila naghandog, at sa mga Diyos-Diyosang sumamba. Sa mga bagong Diyos-Diyosang di nila kilala, at ni hindi pinansin ng kanilang mga ninuno. Yun, no? Sa mga bagong Diyos-Diyosan, no? Sa mga Diyos-Diyosang kalilitaw pa lamang. Na kung sa King James pa, no? Basa natin si King James, no? Sa mga Diyos-Diyosang kalilitaw pa lamang. No? Sige na lang, no? Sabi rito, sa demonyo sila naghandog at sa mga Diyos-Diyosan sumamba. Sa mga bagong Diyos-Diyosang di nila kilala. Yan, no? Sa mga Diyos-Diyosang kalilitaw pa lamang, no? Kaya pag naghandog ka sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, no? Naghahandog ka sa demonyo. Kaya ayaw ng Diyos na, no? Kaya sa Deuteronomy 13, 6-11, ang magsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga rebulto ay ipinapatay ng Panginoon. Inuutos niya, no? Dahil sumasamba ka sa demonyo, hindi sa Diyos. Yan, no? Ito na, no? Sa New Testament na tayo, no? Magbasa tayo sa Gawa 17. No? Kasi, yung sabi ko kanina, Old Testament kasi hindi natin naubos. Kaya ito, dinugtong natin ito, no? At saka, yung sabi na hain sa mga demonyo, no? Sa 1 Corinthians, magbasa na rin tayo, no? Na hain sa mga demonyo. No? Kahit sa 1 Corinthians, ganun din yun, eh. No? Sa 1 Corinthians, unahin natin to para sabay na rin. First Corinthians chapter 10, verse 19 to 21, no? Kasi yung binabasa naman natin dito, sali naman to ng ng Katoliko, no? Hindi naman to King James, so sali nila to, may pirma na to,
Kaya ito ang mabasa natin sa kanilang salin, no? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Kaya yun, no? Ang inihain sa mga Diyos-Diyosan, no? Halimbawa, pista ni Amuni, pista ni ganyan, no? Pista ni Maria, no? Pista ni kung sino-sinong mga hindi naman dapat yun, no? Dapat sa Diyos lang, no? Dapat sa Diyos lang lahat. No? Kaya sabi dito, ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi ang ibig kong sabihin ng mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo. Hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Kaya ayaw ng Diyos na, no? Ambal niya nga eh. Sabi nga niya sa Amos aking kinaputan ng inyong mga kapistahan. Yan, no? Ano ba yun? Sandali konti, no? Sa Amos 5:21, kaya sa Isaiah 1:14, no? Ang kapistahan ayaw ng Panginoon na pero dito tayo sa sa Revolto eh. Kaya dito na lang muna tayo, no? Inihandog sa kahit sa New Testament, ganoon din 'yun, basta naghahandog at naghahain, no? Sa mga Revolto ay inihain mo sa demonyo. Sa Gawa, no? Mabasa tayo sa Gawa. Ito'y aklat ng salin ng Katoliko, no? Sa 17, 29:30. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Yun, no? Kaya huwag nating itulad ang Diyos, no? Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Yun, no? Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Yan, no? Kaya dati, sabi niya, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Yan, no? Ayaw ng Panginoon ng huwag mo itulad. No? Sabi niya dito sa 29, no? Sa Gawa 17:29. Yamang tayo, no? Magandang balita Biblia itong binabasa natin, no? Baka maiba kayo, no? Ang sabi dito, yamang tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, no? Huwag nating itulad, no? Huwag nating akalain. Akala mo lang 'yun, no? Masamang akala, no? Akala. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto. Yeah, baka sabihin mo, reminder yun eh. Reminder ko yan eh. Yun nga, no, sa part 1, no, nandun yung mukha ni Jesus, no, nung nakapako na sa cross, no? Ano ba yung itsura nun? Kaya, hindi ganun ang itsura niya, no? Kaya, itsura niya, yung binunot yung balbas niya, yung buhok niya, yun, binugbog siya, parang hindi na siya tao. Yung sabi dun sa binasa natin, no? Wala nang mananais sa kanya na itsura niya. Talagang, parang hindi na siya talaga tao. Yung sabi dun sa binasa natin, no? No, sa part 1. Kaya dun nakakabit dun sa krus,
parang wala lang nangyari sa katawan niya, tsaka sa buhok niya, tsaka sa balbas niya. No? Tsaka mukhang tao talaga siya doon. No, doon sa rebulto na nakakabit siya doon sa cross. Pero dito sa binasa natin sa part 1, ay talagang wala ka nang mananais na hindi na talaga siya tao dahil sa kanyang pagbugbog, no? Sa pagbugbog at saka sa ng kanyang mga balbas at saka sa kanyang mga buhok. No, nagkatanggal-tanggal. Ayun, no? Pero ang sabi rito sa Gawa 17:29, yamang tayo yung mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto. Yon, hindi huwag nating akalain, no? Na itulad siya sa larawang ginto, no? Hindi naman tong reminder, no? Larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip, no? Pawang likha ng isip, katang isip lang. Yon, no? At kamay ng tao. Yun, no? Kaya nga, wag nating itulad ang Diyos, no? Sa larawang ginto, pilak, bato, o napawang likha ng isip at kamay ng tao. Yun, no? Mamaya natin, mabasa natin yung negosyo yan, No? Mamaya, mabasahin natin yan, na negosyo lang to. Kaya nga nagalit sila, No? Nagalit sila dun sa mga Kristiyano nung unang panahon, no? Dahil mawala yung kanilang hanap buhay. Sa Revelation 9:20. Yan. Sa Revelation 9:20. Ang nalabi sa sangkatauhan, yaong hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at di tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang likha ng kanilang kamay. Yan, no? Basta likha ng kamay, Diyos-Diyosan tawag doon. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakaririnig o nakalalakad. Yan, no? Basta gawa ng kamay, likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto. Yan, Diyos-Diyosan ang tawag doon, no? At saka yung mga inihain mo dyan, inihain mo sa mga demonyo. Yun. Diyos-Diyosan ang tawag doon, basta likha ng kamay at isip ng tao. Yun, no? Rebulto yun. Hindi talaga yun, kahit na ako dati, galit na galit. Ulitin ko, no? Galit na galit ako dati doon sa mga, yung kaibigan ko ba yun? At saka pamilya nila, no? Malapit na family friend. At saka talagang kadugo ko pa, no? Yung sira nila yung mga malalaking rebulto. Galit na galit ako kasi hindi ko pa alam naman yun, Bata, high school pa kami nun. Kaya sabi ko sa kanila, yun, sabi ko. Pero yun pala ang totoo. Yun palang dapat kasi sabi nila mga born again daw sila, Kaya yun, no? Kaya itong sabi rito, ang nalabi sa sangkatauhan, yaong hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at di tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang likha ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakaririnig o nakalalakad. Hindi talaga nakakalakad daw. Sa awit 115, awit 115, verse 4 to 7. Ginawa sa ginto, ito sa 3 muna. 3 to 7, Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. 4. Ginawa sa ginto, pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila ay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita. At hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy
ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay, mayroon ding, ngunit hindi maihakbang. Kaya nga, pag nag-prosesyon tinatali yun at saka nilalagay yun, hinahawakan maigi, no? Hindi maihakbang, no? Nilagay sa kariton, no? Ni wala kang naririnig kahit gamunting tinig. Yan. Kasi kahoy naman yun, no? Kaya hindi naman kinakatakutan yun, Ulitin ko, no? Sa 115 verse, awit 115 verse 3 to 7. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kaniyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. 4. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Yan, no? Gawa ng kamay ng tao yan Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita. At hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya. Yan. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroon kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang naririnig kahit gamunting tinig. Yan, no? Pero sinabi natin, yung binasa natin kanina, no? Baka sabihin nyo na ang rebulto pa ang nagpagaling sa inyo. Dahil uminom daw siya, no? Lumuluha daw, no? Nasa paa niya pa. Minsan, nasa paa pa niya lumalabas ang tubig. Doon pala, sa kabilang pader, may leak pala doon na tubig. Umaagos pa lang tubig, no? Maruming-marumi na. Sinasahod at iniinom nila. Yun, no? Kaya makita mo yan sa mga TV, sa mga news, no? Na hindi naman minsan lumuluha. Nilagyan pala doon ng asin sa ulo, no? Talagang negosyo talaga, no? Kaya sabi doon kanina, sa binasa natin, no? Sa Isaiah 48, no? Sa Isaiah 48, verse 3, lundag sa 5, no? Baka sabihin nyo na ang mga rebulto pa ang gumawa, no? Diyos dapat ng pasalamatan. Kaya ganun yun, no? May bibig, pero hindi makapagsalita. May mata, pero hindi nakakita. May tenga, may ilong, kamay, paa, pero hindi makakalakad, no? Kaya wala talaga mangyari sa iyo dyan, no? Kaso lang, nakita na ng Panginoon ng puso mo, pinagaling ka niya, kaya sabi pa nila, no, baka sabihin mo, no, sabi ng Panginoon, no, baka sabihin mo na ang rebulto, no, sa Isaiah 48 verse 3 to 5. 'Yon. Sa Gawa 19, ito na, no, yung sabi kanina na negosyo, no? No, galit na galit sila dito dahil masira yung negosyo nila, no? Sa Gawa 19 verse 24 to 29. Ang kaguluhan sa Efeso. Yan. May isang platirong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana. At ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Ayun, negosyo, no? Pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa, ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa hanap buhay na ito, nagmumula ang ating kasaganaan. 26. Nakikita ninyong naririnig kong ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. At marami siyang nahikayat. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. 27. Masama ang ibubunga ng aral na iyan, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Diana ay mawawalan ng kabuluhan. At ang Diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. 28. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit.
at sila'y nagsigawan na, dakila si Diana ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo sa buong lungsod. Kinaladkad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo, sa naglalakbay at sama-sama silang dinaluhong sa tanghalan. Yun, nagalit sila dahil ang kanilang hanap buhay no? Hanap buhay to nila ang paggawa ng mga rebulto, no? Kaya sabi sa 24, basahin ko ulit, may isang platerong nagngangalang Demetrio. Ano ba yung platero? Ano ba sa English to, no? Basahin ko. Sa Gawa 19. Gawa 19:24, no? For a certain man named Demetrius, a silversmith, ayun, no? Which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen, whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we have our wealth. Moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and torn away much people, saying that they be no gods which are made of with hands, so that not only this our craft is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshipeth. And when they heard this saying, they were full of wrath, and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. And the whole city was filled with confusion, and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions, in trouble, they rushed with one accord in the theatre. Ayun, no? Nagalit sila, no? Nagalit talaga sila dahil ang kanilang hanap buhay no? Sabi dito, basahin ko ulit, no? May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana. At ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Yan. No? Pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa, ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa hanap buhay na ito, negosyo nila, nagmumula ang ating kasaganaan. Nakikita ninyong naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Yun, sabi nila. Galit na galit sila kay Apostol Pablo, no? Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay. Yun, galit na. At marami siyang nahikayat, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asia. Masama ang ibubunga ng aral na iyan. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyos ang si Diana ay mawawalan ng kabuluhan, at ang Diyos sa Diana ay sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan na, dakila si Diana ng mga taga-Efeso. 29, kaya't nagkagulo sa buong lungsod, kinaladkad nila si Gayo at si Aristarco, mga Macedonyang kasama ni Pablo na naglalakbay, at sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan. Yun, nagalit sila dahil ang kanilang hanap buhay sabi sa 26, nakikita ninyong narinig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay, at marami siyang nahikayat. Yun, hindi na bibili yun. No? Hindi na sila bibili ng rebulto dahil alam na nila kay Apostol Pablo, no, na ang mga gawa ng mga kamay
At marami siyang naikayat, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asia. Kaya masisira yung kanilang hanap buhay. Yun, no? Kaya isa din sa mga epekto, no? No? Cause and effect, kumbaga, no? Sa Roma, doon nag-uumpisa din yung bakla, no? Bakla, tomboy. Yun, no? Sa Roma, chapter 1, verse 21 to 28, no? Kaya nagiging bakla, tomboy yung tao, eh. Basahin natin. Kahit nakilala na nila ang Diyos, no? Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka silang ng mga bagay na walang kabuluhan. At nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Yung kanina ba yung binasa natin dun sa Isaiah 48:3? Chapter, verse 3 to 5, no? Na baka isipin nyo na ang mga ribulto pa, no? Na ang mga ribulto pa ang gumawa nun, no? Na gumaling ka o anuman, no? Yun baka sabihin mo. Kaya dito, sinabasa, na kahit nakilala na nila ang Diyos, siya di nila pinrangalan bilang Diyos. Yung ribulto pa siguro, no? Basahin natin. Ni pinasalamatan man, sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, na mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang nagsigapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Yan, no? Dapat na sa Diyos sila direkta doon sa taas, no? Sa langit. Pero pinalitan ng kasinungalingan, no? Doon na sila sa ribulto. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Ang nilalang, yung mga ribulto na yan, no? Nilalang lang yan, eh. Sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. 26. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan na. Yon, tumboy. 27. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya. Kaya't hindi nila maiiwasan ng parusa sa kanilang liswang gawain. Bakit? Bakit? Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Ayun, no? Pinalitan ng kanilang mga pag-iisip, no? Oo. Itong sabi rito, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang. Oo, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amin. Pinalitan, no? Pinalitan nila ang Diyos ng ribulto, kaya pinalitan rin, no? Babasahin ko. Mas klaro dito sa sa King James, no? King James Tagalog. Sa Roma 1, sa Roma chapter, isa na lang, no? Isang verse na lang. Isang verse na lang, no? (21 to 28), no? Sa
Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilalwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. At ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsigapang. Yon, pinalitan nila, no? Ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan. Yon, pinalitan nila yon, no? Ayun, 24. Dahil dito'y sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan sila ng puri ng kanilang mga katawan sa kanilang sarili. 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila nagsamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. 26. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ng isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Kasi pinalitan mo yung Diyos ng ribulto at saka sabihin mo, yun, no? Kaya pinalitan din ng Diyos ang iyong mga pag-iisip, ang iyong damdamin, no? Na ayaw mo na doon sa kung lalaki ka doon sa babae, kundi sa kapwa lalaki ka na. Yun, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit mayroong bakla at tomboy, no? Isa rin yun dahil sa pagre-revolto. Yun, no? At saka ito, may babasahin ninyo sa awit, no? Sa Psalm chapter 32, no? Last verse na rin to, no? Sa Psalm 32, 33 pala. Psalm 33, verse 6 to 11. Sa utos ng Panginoon, nilikha ang langit, ang araw at ang 12 to 15, no? 12 to 15 pala. Sorry, tingnan kaya pala eh. Ayan, to. Mapalad ang awit 33 verse 12 to 15. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang kanilang Diyos. Yan. No, hindi yung ribulto ayaw ng Panginoon. Kaya mapalad ang bansa, no? Kung ang Panginoon ang kanilang Diyos. Yan, no? Basahin natin sa King James, no? Awit 33. Iba talaga sa King James, no? Linaw eh. 33 verse 12 to 15. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Yun, no? Mapalad ang bansa na ang Diyos, hindi Diyos-Diyosan, no? Na ang Diyos ay ang Panginoon, no? Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Yun. Dito natin sa English, no?
Ito na lang naman eh. Ito na ang last verse, no? Sa Psalm chapter 33, no? 33 verse 12 to 15. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. The Lord looketh from heaven, he beholdeth all the sons of men. From the place of his habitation, he looketh upon all the inhabitants of the earth. He fashioneth their hearts alike. He considereth all their works. Yan, no? Kaya, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. Yan, no? Mapalad ang bansa kung ang Panginoon ang kanilang Diyos. Kaya hindi naman siya Diyos-Diyosan eh. Ayaw ng Panginoon no, no? Kaya salamat na naman sa Panginoon, no? Tayo po'y nakatapos na naman, no? Sa pakinig ng aral ng Panginoon, no? Konting ulit lang, no? Hindi naman to ang reminder, no? Kaya no, dapat na wag nating akalain na siya tulad sa larawang ginto, pilak o bato, no? No? Ayaw pang tumalikod sa pagsamba sa rebulto, no? May bibig, may mata, tainga, ilong, kamay, paa. Pero hindi siya, no? Wala siya doon. Wala siyang senses. Wala siyang sixth sense, tawag, no? Naghahandog ng hain sa demonyo. Isa din yun, yung hanap buhay, no? Negosyo. Nagalit sila kay Apostol Pablo dahil nagbigay ng aral doon si Apostol Pablo na ang mga rebulto ay gawa ng kamay at hindi totoo. Kaya galit na galit sila doon. Isa din yun sa mga bakla at tumboy, no? Dahil sa pagre-rebulto din yun, no? Dahil pinalitan mo ang Diyos, no? Ng rebulto, at sabi mo itong Diyos, no? At saka doon ka gumaling, no? Ang kapurihan doon pa napunta sa pang-rebulto, no? Pumunta ka doon, no? Sa Black Masarin, may kung ano pa, no? No, kaya yung kapurihan doon pumunta doon sa rebulto, dapat sa Diyos. Kaya ganun yun, no? Bulahan ng bansa na ang Panginoon ang kanilang Diyos, no? Yun nga sinabi doon, no? Baka sabihin nyo na ang rebulto pa ang gumawa doon sa pagpagaling sa iyo o sa mga problema, sa pagsagot ng problema mo, no? Halimbawa, wala kang anak, matagal na panahon na. Kaya sabi ng Panginoon, no, baka sabihin mo, no? Pero biglang pinangyari ng Diyos, no, na mabuntis ka na. Pero baka sabihin mo na ang rebulto pang gumawa nun. Yan. Kaya basahin natin ulit, no? Isa na lang. Babasahin natin ulit, no, sa Isaias. Sa Isaias gusto kong basahin, no? Oh, gumaling ka, no? Hindi kaya nabuntis ka na, no? Oh, matagal mo ng panahon. Matagal na panahon mo talagang nanalangin ka. Kaya nakita ng Panginoon yung mga pagdurusa mo. Kaso lang, ito, ulitin ko. Sa Isaiah 48 verse 3, sinabi ng Panginoon sa Israel, noong nang una pa'y hinulaan ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong pinangyari. Yun, no? Pinangyari ng Panginoon. 5. Kaya noon pa, hinulaan ko na ang mangyayari sa iyo, upang kung maganap na'y, huwag ninyong isipin na ang mga rebulto ang may gawa nito. Yun. No? Dapat magpasalamat ka sa Panginoon, no? Ama naming sumalangit. Ama namin, our Father which art in heaven, no? Hindi kayo sa rebulto, kaya dapat nagpasalamat. Saka sabihin mo dun sa mga kaibigan mo, pumunta ako dun sa rebulto, no, nabuntis na ako. Ayun, no? Negosyo lang yun, walang mangyari doon, no? Yeah, thank you, Lord, no? Salamat sa Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. For the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi,
God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.